May mga pangyayari po sa buhay po natin na sadyang hindi po natin nauunawaan at hindi po natin naintindihan. At minsan humahanap po tayo ng sagot, pero wala po tayong makuhang kasagutan. At kung hindi po maganda ang nangyayari, minsan nakapagsasalita po tayo ng mga salitang hindi na po dapat sabihin. To the point na doon po tayo nagkakasala kasi negatibo na po ang lumalabas sa mga labi po natin. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, anuman daw po ang pangyayari sa atin pong buhay, ay atin itong ipagpasalamat, sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos. Tingnan po natin sa 1 Thessalonians 5:18. Whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Ito daw po ang nais ng Diyos na gawin po natin. Sa ibang salin, in all circumstance. Dito po kasi ang ginamit, anuman ang mangyari. Ano po ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid? May pagkakataon pala na wala ka nang dapat gawin, sabihin o itanong ng kung ano-ano, kung bakit po ito nangyayari sa buhay mo at kung bakit ito nangyayari sa buhay ko. Ang pinakamaganda palang move ay ang magpasalamat na lang po tayo sa Diyos. Ang title po ng message natin ngayon, simple one, magpasalamat ka na lang. Sabihin mo sa katabi mo, to your neighbor, magpasalamat ka na lang. Bakit po ito ang title ng mensahe po natin ngayon? Kasi sa totoo, mga kapatid, marami po tayong hindi alam. Yung iba po ay nagdudunungan lang. Pero ang totoo, wala silang alam sa Diyos at sa ginagawa ng atin pong Panginoon. Kasi kung may alam tayo, to be honest with you, mas higit po sa ginagawa nyo ngayon ay gagawin nyo pa para sa Panginoon. Kasi nauunawaan nyo at naintindihan nyo kung sino po ang Diyos sa buhay po natin. Amen po, mga kapatid. So mga kapatid, dahil marami po tayong hindi alam, ano na lang nga ang dapat natin gawin? Again, magpasalamat na lang. At to prove sa inyo na wala po tayong alam, here is the text. Alam mo ba kung paano siya nag-uutos? Alam mo ba kung paano nagpapakidlat ang Diyos? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Yan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay, hindi mo alam yan. Kayo na po ang sumagot. May alam po ba tayo? Wala. Very clear, yung word, hindi mo yan alam. Amen. So, mga kapatid, sa oras, may mga bagay po kasi na hindi po natin alam at hindi na din kailangan daw alamin. Secret things belongs to God. Yun po sabi niya, Deuteronomy 29. Ngayon, meron naman pong bagay na hindi natin alam na gusto naman pong ipaalam sa atin ng Diyos para ito ay iyong malaman. Kasi minsan, kaya nga po wala tayong reaction on our part doon sa ginagawa ng Panginoon kasi hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Amen. So bakit kailangan tayong magpasalamat? Dahil ito pala ang nais ng Diyos. Ang parangal na nais ko, that is His design, na sa aking ihahain ay ano daw? Ay handog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. So yan pala mga kapatid, ang nais po ng Diyos.
Hindi lamang po yung mga bagay na material na ino-offer natin sa Panginoon, yung acceptable sa Kanya. Dito po mahalaga rin para sa Kanya yung pong salitang salamat. Alam niyo po ba kung bakit naunawaan natin ngayon ang kahalagahan ng lahat ng bagay na hindi po natin naunawaan before? Do you know that? Kaya nga po, we have something to think about. Pero hindi po natin ito minsan nakikita. Yung pong dapat nating ipasalamat. Bakit? Sapagkat nakakaunawa ka ng mga bagay na hindi naunawaan ng iba. Otherwise, kung hindi mo naunawaan until now, kung ano yung plano ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo gagawin yung bagay na ginagawa mo ngayon na hindi mo ginawa before. Are you with me? Wala ka naman dati before. Dito. Pero bakit narito ka ngayon? Sapagkat unti-unti na ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon kung ano yung layunin niya sa buhay ng bawat isa. Bakit ko in-involve ang Panginoon na dapat pasalamatan? Ito po yun. Dahil binuksan ng Diyos ang iyong kaisipan. Sa Gawa 16:14, kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiyatira at mangangalakal, isang negosyante ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral nino. Napansinin po ninyo, alin ang nauna? Yung siya'y may takot sa Diyos o binuksan ng Panginoon ang kanyang pag-iisip? Ano nauna? Nauna po na may takot siya sa Diyos. Given. May takot siya sa Diyos pero binuksan ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Okay? Sa tingin po ninyo, kung hindi binuksan ng Diyos yung kanyang pag-iisip, paniniwalaan po niya yung ipinangangaral ni Pablo. Do you think? Hindi po. Amen. Kaya lang niya pinaniwalaan yung sinasabi ni Pablo nung time na binuksan na ng Diyos ang kanyang isip. And no wonder, mga kapatid, na maraming taong ngayon na may takot lang sa Diyos o sa Panginoon pero hindi pa rin bukas ang kanila pong isip. Amen. Hindi nila naunawaan ang salita po ng Diyos. Why? Kasi ang Diyos lang po ang nagbubukas ng ating kaisipan, ng ating pong mga puso. Ngayon, sasabihin niyo po sa akin, Bishop, kung ang Diyos ang nagbubukas ng isip, bakit hindi niya buksan ang isip ng lahat para siya kilalanin nito? May punto po kayo, mga kapatid. Hindi po dahil ayaw ng Diyos na buksan ang kanilang isipan. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang dahilan. Amen po? But for now, balik muna tayo kay Lydia. Nung buksan ng Diyos ang isip ni Lydia, ano po ang naging desisyon? Tuloy po natin. Saan ba yan? Ayan. Nagpabautismo siya at ang mga, pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po niya kung tapat na lingkod ng Panginoon, doon na po kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin napahindian. Nakita po ninyo, mga kapatid, yung hindi po nila ginawa nung may takot pa lang sila sa Diyos. Kasi dapat nung may takot sila sa Diyos, ginawa na nila na magpabautismo. Pero dahil nga hindi nila naunawaan yung bagay na ito, nung lang buksan ng Diyos ang isip nila, doon lang po sila nag-move. Meron po silang desisyon agad na ginawa. And automatic, yung desisyon ay nagpabautismo kasama sino? Ang buo niya kasambahay. So ano nakikita pa natin dito, mga kapatid? Naging generous din po itong tao. Bakit? In-invite po yung mga lingkod ng Diyos na doon muna tumuloy sa kanilang tahanan. Amen po ba? So therefore, meron agad pagtugon. So ang taong binuksan ng Diyos ang isip, meron siya agad hakbang na ginagawa. Amen po ba? At yan po manonotice niyo po yan sa inyong mga sarili.
kung talagang binuksan na ng Panginoon ang atin pong mga kaisipan. Na, ito po yung sagot ko ngayon. Doon sa tanong natin kanina, kung Diyos ang nagbubukas ng isip, bakit hindi niya buksan lahat ng isip ng mga taong ito para makilala siya? Ito po. Sumagot siya. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. So dito pa lang mga kapatid, meron na tayong dapat na higit na pasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi meron po rito pagkakaiba. Ipinagkaloob sa iyo yung lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi ipinagkaloob sa kanila. When we say lihim, hindi ito basta inire-reveal. You get me? Ang lihim ay sinasabi lang kanino. Ang lihim ay sinasabi lang kanino. Kung gusto mo na itong i-reveal. Doon sa tao na malapit sa iyo, doon sa tao na titiwalaan mo. Amen po. And it so happened, kung sa iyo i-reveal ng Panginoon, yung tungkol sa lihim ng paghahari ng Panginoon, then, pwede mo nang sabihin, Lord, close pala ako sa iyo. Special pala ako sa iyo. Bakit? Kasi bakit sa akin mo ipinaalam yung bagay na hindi mo ipinaalam sa iba? At bakit naman sa akin at hindi sa kanila? Tingnan niyo kung paano maunawaan at hindi maunawaan. Ito, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit? Sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi nakakarinig, ni nakakaunawa. Tingnan niyo mabuti. Tumitingin ba sila? Yes. Pero walang. Nakikinig ba sila? Yes. Pero walang. Tingnan niyo ang dahilan kung bakit. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, kung hindi nila pinikit ang kanilang mata, kung hindi nila tinakpan ng kanilang mga tenga, di gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin. Ang isang indikasyon, mga kapatid, na nakakakita at nakakarinig, ang first move na ginagawa ay nagbabalik loob saan? That is the first move. Kasi nakakaunawa ka na, nakakarinig ka na, at naunawaan mo na ikaw pala ay malayo sa Kanya. Because of sin, separated us from Him. At doon ngayon naunawaan, Lord, yun pala ang naging dahilan, kaya pala ako nalayo sa iyo. Ngayon, Lord, naintindihan ko na yung plano mo sa buhay ko. And I've decided na magbalik. And that's what we did. Kaya nga ginawa natin itong bagay na ito. Kaya nga inilalapit natin ang ating sarili sa Panginoon, back to Him. Why? Kasi nakakaunawa ka na. Nakakaintindi ka na. Isa lang na magkakaroon ka ng regret, na patuloy kang pumaparito, pero hindi mo naunawaan yung bagay na plano ng Diyos, kaya walang magandang nangyayari sa buhay mo. Pag wala kang nakikita na ginagawa ang Diyos sa buhay mo, pumaparito ka lang hindi dahil nabuksan ang isip mo, hindi dahil naunawaan mo, kundi dahil kailangan mo lang gawin, pero wala sa loob mo. And no wonder, kapatid, kahit ilang beses pa tayong pumunta rito, pupunta tayo rito at babalik, pero wala hong nabago kasi hindi naman iyon ang hinihingi mo. Amen po, mga kapatid? Pero hindi po kayo ang sinasabi ko rito. As a warning lang doon sa pwedeng pumapa rito. Kasi hindi ho aksidente
Nadaling kayo ng Panginoon sa isang iglesia na tulad po nito o saan man iglesia na ang itinataas ay ang pangalan ng Panginoon kung wala po siyang layunin sa inyo. At kayo na rin ang sasagot, dahil naman tayong hindi Kristiyano. Dati naman tayong hindi mga born again. Meron tayong pinanggalingan. Lahat tayo doon nagmula, doon nanggaling. Pero bakit hindi na natin inuulit yung ginawa natin noon, before? Sapagkat hindi natin naunawaan yung bagay na itong ngayon. And thank God, inireveal sa iyo ng Panginoon. Mapalad ka, kapatid. At ito makikita mo rin sa sasabihin ko sa iyo. Tingnan niyo yung word, ipinikit nila, deliberately hindi. Ha? When we say ipinikit, intentionally hindi. Ipinikit mo. Ang tanong, bakit mo ipinikit? May ipinakikita sa iyo, ba't mo ipinikit? Dahil ayaw mong makita. Dahil takot kang makakita. Sapagkat oras na makakita ka, may mga bagay ka ring makikita sa buhay mo na kailangan mong alisin. At yon ang hindi mo kaya. Instead, ano gagawin mo? Pipikit mo na lang muli ang iyong mata. Sasarahan mo na lang sapagkat may mga salita na hindi mo gustong marinig. Kaya hindi ho mangyayari yung plano ng Diyos intended for us kung mismong tayo ang nagiging dahilan para hindi natin makita. Lord, binubuksan mo ang isip nila. Binubuksan mo maging mata nila. Pero itong taong ito, binubuksan mo, pero ipinipikit nila. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit wala silang naunawaan. Amen? So, again, makikita natin dyan na ang pwedeng gawin ng tao na binuksan ng Diyos ang isip ay magbalik loob sa Diyos. At tingnan niyo po kung ano sinabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mapalad ka. Bakit ka naging mapalad? Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga. Bakit sinabing mapalad ka? Sapagkat may nakikita ka na hindi nila. Meron kang naririnig na hindi nila. Alam niyo bang may nagnanais na makita yung nakikita niyo? May nagnanais na makarinig ng naririnig ninyo, pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao, ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. At makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi napakinggan. Kapatid, listen, itong mga taong ito, naroon yung desire. Lord, I want to see. I want to hear. Pero hindi nabigyan ng pagkakataon. Samantalang ikaw na binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makakita at makarinig, ang ginagawa mo, ipinipikit mo. Sinasaran mo. Samantalang ito na naghahangad na mangyari yung bagay na nangyari sa atin, hindi nabigyan ng pagkakataon, tayo na binigyan ng pagkakataon, parang wala lang. Parang hindi makita sa atin yung sinasabing thanksgiving. Lord, thank you. Kasi nakakakita ako. Nakakaunawa ako. Nakakarinig ako. At kung meron mang taong hindi nangyari sa kanila yung nangyari sa akin, Lord, ang pwede kong sabihin, thank you. Salamat. At yun yung katangian mo
kumpara sa iba. At sana nga totoo na nakakakita tayo, totoo na nakakarinig tayo, totoo na nakakaunawa tayo. Amen, mga kapatid. Yan ang hindi natin alam. Kaya ipinapaalam ko sa inyo ngayon na ang Diyos ang nagbubukas ng isip. At kung hindi bubuksan ng Diyos ang isip ng sino man tao, mananatili na siya doon sa kanyang kalagayan at wala siyang malalaman ng tungkol sa anumang bagay sa atin pong Diyos. Pangalawa, alam mo ba kung bakit sa kabila ng napakaraming pagsubok ang dumating sa buhay mo, ay nananatili ka pa ring matatag at patuloy na lumalaban? Alam mo ba? Sasabihin ko sa iyo. Dahil binigyan ka ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng yan. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos diyan? Sa kabila ng maraming pagsubok ang dumaan sa buhay natin, pare-pareho. Iba-iba ng level. Pero bakit nananatili kang nariyaan? Patuloy na matatag at lumalaban sapagkat merong isang Diyos na hindi mo alam na nagbibigay sa iyo ng lakas. At kaya kung ngayon sinasabi sa inyo at ipinaalam, siya yon. Tingnan nyo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ano ginawa niya? Upang ano? Hindi sinabi rito na wala tayong darating na pagsubok. Amen. Merong pagsubok na darating. At yung pagsubok natin, hindi lang po tayo nakakaranas. Ang sabi ron, lahat ay pwedeng makaranas. Amen. Meaning, hindi mo isipin na ikay nag-iisa. Pero ang maganda, na dapat mong ipagpasalamat na lang sa Diyos, sa panahon ng iyong pagsubok, siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas, kaya ka nagtatagumpay. Nasabi kong napagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na dumaan sa buhay natin dahil nakita ko kayo rito ngayon. Dahil kung hindi po kayo nagtagumpay sa mga pagsubok na yon, baka wala na po kayo rito. Amen? The mere fact na narito po kayo, ibig sabihin nun, may mga pagsubok man, pero nandyan ang kamay ng Diyos at patuloy po tayong binibigyan ng pagtatagumpay. At ang maganda sa Diyos, kapatid, hindi lamang po natatapos na bigyan kanya ng lakas. Kaya mo na yan, ako magbibigay siya ng lakas. Hindi pa rin bumitaw ang Diyos sa iyo. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na kaya po natin na-overcome ang lahat ng bagay ay dahil sa sarili nating kakayahan. Hindi. May isa pa rin Diyos na nangako. Hindi lang lakas ang ibibigay ko sa iyo, ikay aking sasamahan. Isaiah 43. Basahin po natin. Basahin po natin. Pag ikay daraan sa karagatan, ano sabi niya? Hindi ka madadaig. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maibubuwal ng mabibigat. Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal na Israel, ang magliligtas sa iyo. Ano ipagpapasalamat mo sa Kanya? Sa lahat ng pinagdaraanan mo, sinasamahan Kanya. Kaya tama yung pangako ng Panginoon sa Hebrew, I will never leave you nor hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. So ano sinabi niya na nagbigay sa atin ng assurance? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ano yung sinabi niya rito nung nagbigay sa atin ng assurance? Ano? Eto, ako si Yahweh na iyong Diyos. Nakita niyo assurance? Ano yung pinaabot siya sa iyo? Ako si Yahweh na iyong Diyos. Ngayon kapatid, huwag mong kalilimutan na kahit may mga pagsubok ka, kaya mo siya nalalampasan at napagtatagumpayan dahil meron pong Diyos na nariyan para sa iyo. At yan ang kaibahan mo sa ibang tao na walang Diyos. Amen? Can you imagine?
Siya na mismo ang nagsasabi sa iyo na hindi ka kayang ibuwal. Giving you the assurance na may pagsubok. Hindi ko sinasabing wala. Makakaranas ka. Pero alam mo ba kung ididetali pa rin natin ngayon kung ano yung purpose ng pagsubok? Mababasa niyo yan sa Santiago chapter 1 verse 2 and 12. Sapagkat doon po sa magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, sapagkat pinatatatag ng Diyos ang inyong pananam. Mapalad sa verse 12, mapalad ang mga nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat sila'y bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Kaya hindi po niya inaalis minsan yung pagsubok sa buhay natin. Akala natin pahirap, pabigat, pero hindi alam natin na inaalaw ito ng Diyos sapagkat true enough, dun po sa pagsubok na yon, tinitingnan din ng Diyos kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya at kung paano po tayo lumalaban sa mga pagsubok na dumadaan sa atin pong buhay. Minsan ang pagsubok ay blessing. Sapagkat doon po nangyayari minsan na kaya ka lumalapit ng husto sa Diyos dahil meron kang matinding pinagdadaan ng pagsubok. Lord, hindi ko ito kaya. Kailangan kita. Minsan doon natin naaalala na mayroong Diyos. Kailan? Sa panahon ng kagipitan at sa panahon ng pagsubok. And thank God, Lord. Kaya nga yung binasa nating umpisa, in all circumstance, whatever happens, give Him thanks. Pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pasalamatan mo ang Diyos. And this is the last na gusto ko ipaalam sa inyo. Baka hindi nyo alam. Alam nyo po ba kung bakit hanggang ngayon buhay ka? Ano sasagot mo sa akin? Kasi may mga tanong na ganyan. Kumakain pa eh. May nakakain pa. Eto, kaya buhay pa. Tanungin mo, kumusta? Ano sasabihin sa'yo? Ano isasagot sa'yo kapag kinamusta mo? Eto, buhay pa. Parang hindi mo maramdaman na appreciated niya yung buhay. Amen? Parang wala lang. Pero hindi nila nakikita, mga kapatid, sa likod nito, kung bakit hanggang ngayon buhay ka, ay dahil may isang Diyos again na nag-iingat sa iyo. So mga kapatid, sana po nasasabi natin, sa halip na, ito, buhay pa, humihinga pa. Diba? Sa halip, ang sinasabi natin, kapatid, sa biyaya at habag ng Diyos, ito niloob pa kaming buhay. Kaya hindi makuhang magpasalamat po ng iba dahil hindi po nila iniisip na kaya sila buhay ay nang dahil sa Diyos. At yan po ang layunin ng mensaheng ito, na dalhin po natin kayo sa pagkaunawa na lahat ng nangyayari sa atin, maganda man o hindi, dapat nating ipagpasalamat. Mayroon pong isang Diyos, mga kapatid, behind the scene, na kumikilos at gumagawa. Alam niyo po ba yan? Ito yung pangatlo. Dahil may isang Diyos na nag-iingat sa iyo at sa akin. Isaiah, ako ang inyong Diyos hanggang at kayo'y sinigurado ng Diyos na kayo tatanda. Dahil kapag hindi kayo tumanda, edi maaga kayong pumayapa. Amen? Okay. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas. Dito nangako ang Diyos sa kanyang sarili, na sabihin niya, ako bilang inyong Diyos, iingatan ko kayo. Nilikha ko kayo, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at kalingain. Now, iyan ang dahilan kung bakit buhay pa tayo lahat. Tanong, hindi pa ba sapat yan para siya'y pasalamatan? Hindi mo ba alam na every gising is a blessing? Na-appreciate mo ba yan?
Sino rito ang pagkagising, cellphone o kape ang unang hinahanap? O banyo? Doon lang makikita na kung anong priority ninyo. Alam niyo ho ba, karanasan po namin ito when I was in Saudi. Doon po sa bahay po namin kung saan po ako nakatira. Doon po kasi, doon ginagawa po yung church. Doon kami nagsiservice. May mga kasama akong kapatiran doon. Kasi hindi ko naman kayang bayaran yung plot na mag-isa, kaya sharing kami. May mga kasama akong mga kapatiran sa loob. Alam niyo ba, sa pag-umaga, pag ho kami gumising lahat, hanggang hindi ho namin nakakausap una ang Diyos. Kahit ho magkasalubong ho kami, doon po sa daanan, wala hong nagsasalita na kahit ano. At alam na namin yun, hindi pa kami nakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin ganito, kung ako hindi pa nakakapanalangin sa Panginoon, hindi ko pa siya nakausap, bigla akong lumabas dahil ako'y naiihi at nasa lubong kita, hindi kita babatiin. Wala akong sasabihin na kahit na ano siya. Bakit? Sapagkat hindi ko pa unang nakakausap, yung dapat kong unang kausapin. Dahil kapag ikay kinausap ko, hindi na po siya ang priority ko. Ikaw na ang priority ko. O ngayon, tuwing umaga nagigising, ano inuuna nyo? O, labang kape dyan! Timplang nga kape. Pabili kang pandesal! Titingnan agad ang cellphone sapagkat kagabi nung natutulog siya, ramdam niya na napakaraming nagte-text. At gusto niyang malaman kung ano balita. Kapatid, lahat ng yan alam ng Diyos. Amen? Ako, sanay ako. Ewan ko, hindi ko po sinasabing consistent ako. Pero ito po ang lagi kong sinasabi bago ako bumangon. 3 salita. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Yan lang 3 na yan. Pag bumangon ako, hindi pwedeng hindi ko yun iyasan. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. At least na-express ko yung puso ko. Bakit? Kasi the mere fact na gumising ako, ito po ang isang napakaganda. Ang Diyos, hindi natutulog. Bakit hindi siya natutulog? Sinisiguro niya na doon sa oras na natutulog ka, walang anumang masamang mangyayari sa iyo. At sasabihin niya, bukas ng umaga, muli kang gigising. At nangyari yan sa atin ngayon. Binangon ka ng Diyos sa higaan. At ito yung araw na itinakda ng Diyos. Sana a way of thanksgiving. Nandun ka ng umaga sa tahanan niya at nag-express ng gratitude. Lord, thank you. Buhay pa kaming pamilya hanggang ngayon. Sapagkat maraming tao ang natulog, hindi na nagising. Meron bang dahilan para po tayo ay magpasalamat sa Diyos? Gawa 17:25. Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya hininga. Siya ang nagbibigay ng buhay at hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen? So kung kaya tayo buhay hanggang ngayon, ulitin ko po, anong ibinigay niya? Buhay at ngayon buhay ka at humihinga. Ano gusto mong sabihin sa Kanya? Ano gusto mong sabihin sa Kanya? Parang hindi sincere. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Parang hindi deep doon sa ating puso yung pasasalamat. Thank you, Lord. Alam nyo, alam din ng Diyos yun. Kung yung pasasalamat mo, utterance lang. O kung yung pasasalamat mo with gratitude in your heart. Yan po ang gusto ng Diyos na atin pong handog. And here's my conclusion. Again, ang parangal na nais ko na sa aking ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Palakpakan natin ang Diyos.